Hi, Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is a love message for no specific sign. This is for anyone. Kahit ano man ang zodiac sign mo, pwede kang mag-resonate. So, take note na since general reading maaaring mag-resonate o hindi, i-take nyo lang yung nag-resonate. Hayaan nyo na hindi nag-resonate kasi baka para yon sa iba. Pero pag nag-resonate, i-comment nyo para alam ko. May announcement nga pala ko, guys. Meron kasi mga sa Instagram page ko, may mga scammer po na kinokopya po yung lahat ng mga content ko. Kaya gusto ko lang sabihin, mag-ingat po tayo. Baka kasi mag-message sa inyo kasi ang dami niyang mini-message na mga followers sa Instagram. Tapos nagkukunyari siya na ako. Tapos pinost niya lahat ng crystal ko, as in kinopya lahat. Kaya yun lang, gusto ko lang sabihin na mag-ingat po kasi nagme-message kasi siya tapos nanghihingi ng donasyon. Hindi po ako nagme-message. At yung sa reading po, kayo dapat yung magme-message sa akin. Pero yung ako magme-message sa inyo, hindi ko po gagawin yon. Okay? At least ngayon, alam nyo na. Okay, so ready ko muna yung mga cards nyo. Kung kailangan nyo po ng gabay, pwede kayong magpa-private reading sa akin. Message nyo ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot. Nakalagay po yung legit na account ko, yung link nasa ilalim ng description box. So, also, pwede kayong mag-message sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box din po yung contact details ko. And for those na nagtatanong about crystals to attract love, money, wealth, prosperity, and abundance, check out my Instagram. Nakapost po doon lahat. At ilalagay ko dito yung username na gamit ko. Meron kasi mga fake na account na gamit nila yung content ko, pero hindi po ako yun. Yung legit is Pinay Angel Tarot. Ganito po yung spelling. Ayan, ilalagay ko dyan. Okay, ito na guys. Tingnan natin ang unang mensahe. Learn. Let love show you how to learn from each other. Oh my gosh. So, meron kayong pinagdadaanan kaya kailangan matuto. Nagkakaroon kayo ng maturity ngayon. Kung dati parang enjoy nyo lang yung relasyon nyo, parang ngayon lumalalim. Merong natututunan and lumilevel up. Feelings, take time out to explore the deep emotions you are experiencing. So, malalim ang nafe-feel mo ngayon. Medyo emotional ka. Guilt. Don't let guilt get in the way of happiness. Merong mga unfinished business kayo, guys, na nagigilty kayo. Ayan. Yung iba sa inyo, ito yung energy ng person mo. Meron siyang feeling na nagigilty siya kasi may natutunan din siya sa'yo eh. May natutunan din siya at mahal ka pa rin ng taong to. Pero parang sinisisi niya yung sarili niya sa mga nangyari o sa mga maling nagawa niya sa'yo. Attachment. Okay, so, ayun. Attach kayo sa isa't isa, kaya ang hirap mag-let go. Pero tingnan natin kung ano ba talagang nangyari dito. Okay, from the tarot, ito pa isa pa palang message. Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Maaring hindi kayo nag-uusap ngayon, pero ang sabi dito, magtiwala ka daw at have faith na mag-work out pa rin naman ang lahat at para din sa ikakabuti nyo yan kung kailangan nyo ng space para mag-reflect or mag-isip-isip. Okay, so from the tarot, ang overall energy is Prince of Talismans. I can see na gusto mong i-approach yung taong yan, pero parang nahihiya ka. Parang gustong mag-sorry, gustong magsimula ulit. Pero parang plano pa lang eh. Wala pang concrete na kung ano ba talaga yung gagawin mo. Mukhang pinag-aaralan mo pa to. Sa recent past, the Hermit, Princess of Elixirs, Two of Swords. So, nakita ko dito guys, inuuna mo yung sarili mo kasi nagdadalawang isip ka about sa connection na yan. Gusto mo din naman na mag-contribute sa relationship nyo. Gusto mo din naman mag-workout yan, pero parang 50-50 ka.
So, kasi merong mga problems dito yun yung iniisip mo. Kaya parang feeling mo hindi pa time para ibigay yung lahat ng kaya mong ibigay. Kasi feeling mo din sa sarili mo may kulang pa sa'yo or hindi ka pa ganun ka, alam mo yon, meron ka pang kailangan ayusin sa sarili mo. So, bakit mo ibibigay lahat sa isang relasyon? Sa current energies, Ten of Cups, the Oracle, and the Ace of Candles. Ngayon nakikita ko, nare-realize mo na mahal mo ang taong yan at tanggap mo naman siya kahit nga merong problema dito. Iba-iba yung problema sa bawat connection o relasyon, guys. Kaya take it how it resonates. And gusto mong ipaglaban yung pagmamahal mo sa taong yan kasi tanggap mo siya. Ang lakas ng energy ng Taurus, malakas din ang water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio. Nafe-feel ko dito, very emotional ka. Kasi nga, malalim yung pagmamahal mo sa taong yan. Na-overwhelm ka ngayon sa emosyon mo na parang feeling mo it's time na ipaglaban mo yung taong yan kasi masaya ka sa kanya, gusto mo siya. Ace of Candles, there is strong attraction sa inyong dalawa. And ano kaya ang problema dito? Yan yung tanong Kasi may nakita kong differences sa inyong dalawa. Kita mo, andito na naman yung dalawang swords sa oracle na card. So, ito din yan Merong problema dito na kaya ka parang nagdadulang isip nung dati, nung bago pa lang kayo. Pero this time, tanggap mo kung ano man yung problema na yan, sinasabi mo dito na gusto pa rin kita, itatry ko pa rin yung best ko sa connection na to. Pero bakit parang nahihiya kang aminin yon? Meron kang pagkukulang nung nakaraan kasi sarili mo yung inuna mo. Kaya this time, gusto mong mag-reach out, gusto mong kumonek sa taong yan, or gusto mong mag-sorry sa kanya, pero, tingnan natin kung anong susunod, guys, ha? Kasi nakita ko parang nahihiya ka or alam mo yon, parang kine-question mo yung sarili mo kung kaya mo ba yan. Although sa nakita ko, kaya mo naman actually. Mukhang malaki yung plano mo ngayon para sa inyo ng taong yan. Sa near future, oh my gosh, ang ganda ng cards. Magnum Opus, Ten of Swords, and the Six of Pentacles. Alam mo guys, nakita ko dito, ngayon medyo nahihiya ka, di ba? Pero naisip mo eventually ilalaban ko tong connection na to kasi gusto ko nang matapos kung ano man yung disagreement namin na hindi maalis sa isip ko. And gusto kong kumonek ulit sa kanya. Take note na since general reading to, pwedeng baliktad. So, kasi sabi ko ikaw to, di ba? Yung iba kasi, meron kasi lagi nagko-comment na baliktad daw. Kasi nga po, general reading po kasi. So, pag ganun, baliktarin nyo na lang. Okay? Pero for the purpose of this reading, ikaw tong nakikita ko na gusto mo siyang ipaglaban at gusto mo nang matapos yung problema ninyo. Gusto mo na din sabihin sa kanya na sobrang mahal mo siya, malalim yung emosyon mo para sa kanya at ayaw mong mawala siya sa'yo. Okay. So, ang tanong ngayon, ano naman kaya ang masasabi ng person mo dyan? Six of Cups, nami-miss mo siya or nami-miss nyo ang isa't isa. May mga memories na kayo And I feel like guys, very full of emotions ngayon. Kayong dalawa ng taong ito. Okay. Gusto ko ngayon i-clarify ano naman ang feelings ng person mo. Judgment, Seven of Pentacles, and the Moon. Alchemy sa bottom of the deck. Alam mo yung person mo, parang hindi niya maamin sa sarili niya na umaasa pa rin siya na maging okay kayo. Kasi feeling niya, hindi kayo magiging okay ngayon. Pero iniisip niya na balang araw, magiging okay din naman tayo. Pero hindi ngayon. And kaya kasi sinabi na parang hindi niya maamin. Kasi nasa bottom of the deck to So nakatago to. Kahit siya, hindi niya din maintindihan kung bakit pabalik-balik ka sa isip niya. Pero yun po yung dahilan kasi iniisip niya na hindi tayo okay ngayon pero balang araw magiging okay pa rin tayo. So sa cards naman na to, merong malaking desisyon na ginawa tong person na to. Iniisip niya kung ano ba yung mali sa kanya kasi binuhos naman niya yung best niya sa'yo. Parang meron siyang iniisip na baka meron akong pagkukulang sa'yo. Parang ganun yung iniisip niya. Baka meron daw siyang pagkukulang sa'yo na medyo malungkot siya. Andito kasi yung moon So, kaka-full moon lang. Kaya, ayan.
Ang lakas ng energies na nakikita ko so far. And, ano kaya to? Alam mo, nag-effort naman siya eh. Nag-effort siya and ngayon, ang nakikita niya, parang feeling niya ang dami nang nangyayari, pero parang may kulang pa rin sa effort niya. So, very unconditional yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi, bakit parang feeling niya kulang pa rin kahit binigay naman niya lahat, 'di ba? So ibig sabihin sobrang mahal ka ng taong 'to. Nakikita ko din na very practical person, baka may kadil kang earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, malakas din energy dito ng Cancer energy. Although this can be any sign. So yung person mo sobrang maalaga to, guys, and alam mo yung parang gusto niya lagi higitan kung ano yung binibigay mo sa kanya. Ganon yung ugali ng person mo. So, kunyari, bibigyan mo siya ng gift na worth 500. Parang gusto niya, ang bibigay niya naman sa'yo is worth 1K. Example lang yun, guys, ha? Okay. So, ano pang feelings ng person mo? Okay. Ano pa bang feelings ng person mo ngayon? Fortuna, King of Candles. Oh my gosh. The Lovers. Guys, grabe, sobra kang mahal ng taong to. Alam mo, nakikita ko dito, meron siyang minamanifest. Kita mo yung manifestation symbol. The Wheel of Fortune is, ito din yung Fortuna card, the Wheel of Fortune. It means na umikot yung gulong ng kapalaran, nagbago yung energies. Sa totoo lang, I feel like umalis tong taong to kasi ngayon nakikita ko bumabalik siya. This time, there is attraction, there is deep connection, deep soul connection. Baka soulmate mo tong taong to kasi parang feeling niya, alam mo yun, merong attachment talaga. Meron nga kaninang lumabas na card eh, ito attachment. Attached siya sa'yo eh. And ilalaban niya ulit. Ilalaban niya ulit kung anong meron kayo. So, tahimik siya ngayon pero andyan siya. And gusto niyang bumalik. Nakapag-desisyon na din tong taong to eh. The Lovers is about making a choice. I feel like nagkaroon siya ng dalawang choices at ikaw yung pinili niya. Oh my gosh. Okay. So, sa bottom of the deck, ano kaya? Tingnan natin. Eight of Swords, the Chariot. So, iniisip niya na gusto niyang gawa ng paraan pero hindi siya makagalaw or hindi siya makaalis for some reason. Hindi ko alam kung bakit, pero yun yung lumabas dito eh, na hindi siya makagalaw. And parang nakita ko dito, naghahanap siya ng idea kung ano pa bang pwede niyang gawin para maayos kung anong meron kayo. The Star, meron siyang mga pangarap. Lumabas ulit yung manifestation symbol. Ang ganda nito, guys. Oh my gosh. I feel like your person is very spiritual or malakas mag-manifesto. Ayan o. Kanina yung Fortuna card, ganyan din yung itsura. Which is, ito yun. Ayan, number 8. Baka Leo, baka August pinanganak or baka 8 yung birthday niya or life path number 8. Although kahit naman pwede, binanggit ko lang yung mga napansin ko dito na very strong. Or this can be someone na busy, pinagsasabay-sabay niya lahat. Talaga nagmamanifest. Yun nga lang guys, merong humahad lang. Okay, ano kaya yun? Yun yung malaking tanong eh. Okay, teka, may isa pang card. Justice. Oh my gosh. Justice. Alam mo, gusto niyang magkaroon ng balance dito. Hindi talaga balanse ngayon sa relationship nyo. Posible din to na binabalanse niya yung buhay niya kasi nga magaling siyang mag-manifest. So, hindi lang love life yung iniisip ng taong to. Iniisip din niya, syempre, finances, career, family, kung ano man ang priorities nitong taong to. Ano nga yung tanong ko? Tanong natin kung ano yung humahad lang sa kanya. Okay, parang merong humahad lang. Okay. 8 of Candles, 4 of Cups, 9 of Pentacles. Communication, hindi siya masaya sa communication.
Parang may nakita ko dito na opportunity na mag-usap. Ayan, number 8 na naman guys, oh. Merong opportunity na mag-usap, pero ayaw niya ng ganun, mas gusto niyang mag-isa. Bakit kaya? Oh my gosh. Di ko din mag-gets tong person na to kung bakit. Kasi may lumabas na possible na mag-usap kayo, pero alam mo yon, hindi naman sa masungit siya o mataray siya sa'yo, pero parang pag itatry mo siyang kakausapin, parang sasabihin niya, ang boring naman ito, ayoko nito, boring to. Mas gusto ko na lang mag-isa ako kaysa ganyan. Parang gusto niya kasi straight to the point eh. Kasi parang nakikita niya sa'yo, hindi ka din sure kung siya na ba. Parang gusto niyang alamin sa'yo kung siya na ba yung the one na papakasalan mo, magiging future husband or wife. Kasi kung hindi mo din naman sasabihin, parang what's the point? Mas okay na mag-isa ako. Parang ganun yung sinasabi ng person nyo, guys. Nagmamadali siya, promise. Oh my gosh, number 8 na naman, oh. Nakita ko ngayon, inuuna niya yung sarili niya. 444 on the clock. Oh my gosh! Ayan, napatingin talaga ako. Ang daming angel numbers ngayon, guys, ha. So, every time na may angel numbers, it means na yung mga angels ninyo nagbibigay ng message through this reading. Okay, ganun kasi yun eh. Connected ako sa mga energies ng viewers. At kayo din, connected kayo sa angels nyo. Connect. Anyway, number 8 ulit. Ang nakita ko ngayon, tumalikod siya. Parang sinasabi niya dito, ang boring-boring mo. Gusto kong ako na lang ang, alam mo yun, ako na lang maghahanap ng paraan para maging masaya yung buhay ko. Pero guys, don't get me wrong, gusto ka ng taong to, pero medyo umaarte siya. Ayan, sabi ko nga kanina, nagdesisyon na siya na ikaw yung pipiliin niya. Kaya siguro, naiinip siya kasi on the part of the person, ikaw na. Pero on your part, parang hindi pa siya sure na siya yung pinili mo. Ayan, kaya parang feeling niya unfair. Okay. So, clarify natin. Anong gustong mangyari or susunod? Princess of Candles, King of Keys. Oh my gosh, bakit? So, alam mo, nakita ko dito, iniisip niya na dededmahin ka niya. Parang nagpapapansin. Alam mo yon. Kasi nga gusto niya magdesisyon ka na agad eh. Kanina may lover's card, di ba? So, okay na yon, tanggap ka niya, mahal ka niya. Ngayon, ang lumabas naman dito, nagbago bigla. Nagbago yung ihip ng hangin. Pabago-bago yung nakikita ko sa person mo, guys eh. The reason kung bakit siya nagbago, kasi naisip niya na kung makikita mo yung pagbabago sa kanya, baka magbago din yung isip mo at piliin mo siya or alam mo yon, nagpapapansin eh. The reason kung bakit siya nagpapapansin, parang hindi niya masabi directly sa'yo kung ano yung iniisip niya. So parang ini-expect niya na alam mo na dapat kung anong gusto ko. Alam mo na dapat kung anong iniisip ko. Ayan. Queen of Talismans, Seven of Wands, Queen of Candles. So, alam mo yung person mo, very caring naman pala to eh. Inuna niya yung sarili niya sa ngayon. Pero, iniisip niya na committed siya sa'yo, sobra siyang committed sa'yo. Pero, parang siya na lang lagi yung mali. Alam mo yon, merong tampo guys, nagtatampo tong person mo eh. Nagtatampo, nagpapapansin talaga. Ayan, and I'm saying that hindi ko binabash yung person nyo ha. Sinasabi ko lang kung ano yung nakita ko. The reason kung bakit nagpapapansin, syempre attracted nga kasi siya sa'yo. So gusto niya, bigyan mo siya ng time, bigyan mo siya ng attention. Parang may na-feel din ako dito na merong nagsiselos. Kasi iniisip niya, baka merong kang past person na may gusto pa sa'yo. Siya, iniisip niya, meron din naman siya. Meron din naman siyang ex na alam niyo meron pang something. So pareho kayo, parang siya yung nag-iisip nito eh na
Yun na nga, nagsiselo siya, pero kung if ever may iba ka, meron din naman siya. Kung talagang ang ayaw mo nga talaga sa kanya. Okay, tingnan natin guys. Oh my gosh, 2 of Cups. Alam mo, sobrang sweet naman ng person na to. Nakakaloka. Okay, so, gusto kong kumuha ng outcome cards. Anong outcome dito? Sobrang sweet guys. Naluloka ko sa person nyo. Tampo lang to eh. Okay, so, kaya naman pala. Iniwanan mo pala to eh. 5 of Pentacles, King of Elixirs, The Seeker, 5 of Cups. Okay, so mahal ka niya, may bagong simula, may panghihinayang. Oh my gosh. Guys, pero feeling ko ikaw na to. Ikaw na to. Ayaw mong mawala siya sa'yo kasi sobrang mahal mo siya. Kaya gusto mong kumunik ulit sa kanya pero masyado kang emosyonal. Kaya hirap ka tuloy magsabi kung ano ba talagang gusto mo. Ayan. Real talk lang guys. Kasi yan talaga yung lumabas dito eh. Emosyonal ka eh. Tinitiis mo kasi yung emosyon mo. Ayaw mong sabihin or hindi mo masabi. Ayan. Si King of Elixirs, malalim magmahal. And kita mo to, oh, ayan, oh, may tumatagas na luha. Luha ang nakikita ko dito, guys. Pero bakit tinitiis mo? Ayan. Parang feeling mo iniwanan ka niya, nawala siya sa'yo, sobrang mahal mo yung taong yan. Committed ka din sa kanya, 4 of Wands. Nakakaloka naman to. Mag-usap naman kayo, Char. Okay. Oh my gosh! So, andito na yung partner ni King. Andito si Queen of Elixirs, the Empress. Oh my gosh, guys. May Empress. Princess of Keys. Okay. So, si person mo, sobra kanyang mahal, super in love sa'yo, as in, nakakaloka. Ayan. And nakita ko dito, gusto ka niya, pero ayaw niyang mag-effort kasi gusto niya ikaw yung lumapit sa kanya. Meron siyang sasabihin sa'yo. Kung ano yon, saka niyo malalaman pag nag-usap na kayo. Ayan. Andito kasi si Princess of Keys eh. Mensahe to guys. May mensahe ibibigay sa'yo. And I feel like it's a message of love kasi kita mo yung hugis puso. Tsaka katabi niya si the Empress. This is a very nurturing person. Parang ito na yung parang asawa mo na or partner mo na. Posible din guys may anak na kayo or gusto niyang magkaanak kayong dalawa. Kasi energy ng bata din kasi itong si Princess of Keys. May nakita din ako dito na curiosity. Nakikurious siya sa'yo. And nagkikare siya sa'yo. Mukhang sinostalk ka. Ayan, stalker much. Stalkerish. Okay, stalker much. Okay, pero grabe guys. Alam nyo, bagay kayo. Pareho kayo malalim ang emosyon nyo ngayon. Ngayon ha, ngayon yan. Kasi feeling ko nitong nakaraang past few weeks, iba yung ano nyo eh, iba yung vibe nyo eh. Ngayon lumalabas yung emosyon. Nagiging emotional kayo. Okay. Last cards para dito sa ating viewer. 4 of Swords, the Strength card, and the 9 of Swords. Alam nyo, hanging pa rin yung mga bagay-bagay. Although pinipili mo mag-isa, mas gusto mo mag-isa, nagpaplano ka mag-isa, pero yung mga plano mo, hindi pa siya, alam mo yun, alam mo kasi na kaya mo eh, kaya mo magplano, kaso lang meron pang unfinished business. May isa pang problema talaga guys, kaya parang, kahit na nagpaplano ka at talagang pinag-aaralan mo yung sitwasyon, pero may feeling na parang nahihirapan ka or parang nawawalan ka ng pag-asa. Ayan. Ang masasabi ko lang, pagpatuloy mo lang kasi nakita ko maganda yung intention mo eh. So, hopefully nga, maayos na yan. Okay. Anong mensahe ang gustong sabihin ng person mo ngayon? Anong mensahe gusto niyang sabihin sa'yo? I will wait for a sign from you. I'm starting to understand our connection. So, kaya lumabas dito, di ba, na sobra kanyang mahal. Kasi ngayon naiintindihan na niya. And iniisip niya yung pang long term eh. Mukhang tinalikuran ka nga talaga ng taong to, pero ngayon naghihintay siya na connect ka ulit sa kanya, magkaroon ng connection kayong dalawa. Or, magbigay ka ng sign sa kanya na it's okay na
tanggap mo pa rin siya, mahal mo pa rin siya. Yan yung hinihintay niya ngayon. The timing just wasn't right for us. Grabe, guys. Nakakaiyak naman to. Kasi na-feel ko dito eh. Wife material or husband material yung person mo. Nagkaroon ng maturity talaga dito. Kaya niya inisip, hindi lang talaga tama yung timing sa inyo. Ayan, may learn na card, diba? So, natuto talaga. May mga lessons learned talaga. Oh my gosh! I can't stop thinking about you. Na-feel ko dito, crush na crush ka niya. Sobra siyang attracted sa'yo. Ayan. Sobra yung attraction. Finding out the truth crushed me. You came closer than anyone. Nasaktan to eh. Pero hindi niya ma-deny na sobrang special ka sa kanya. Kaya ayan, mahal ka pa rin. Okay. Kuha pa tayo ng ano pa bang gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi. Ano pa kaya? Dito tayo sa oracle messages na ginawa ko para sa inyo, na ako mismo nagsulat nito. Ayan, kuha tayo guys. Ano pa ba ang gusto niyang sabihin sa'yo? Oh my gosh, dead marong tayo. Ayan, sinabi ko din to eh, na parang gusto niya kasi straight to the point. Ayaw niya yung paligoy-ligoy pa or alam mo yun, gusto niya na marinig agad kung ano bang decision mo tungkol sa connection yung dalawa. Ayan, pero iniisip niya mukhang hindi pa to timing ngayon, kaya hindi niya ipipilit yung mga bagay-bagay. Deadma lang muna siya. Feeling ko ikaw din naman, deadma ka din. Kasi lumabas din kanina sa cards. Although parang minamanifest mo siya eh. Kaya lang hindi mo pa talaga ma-achieve kung ano gusto mo ma-achieve sa inyo. O ayan, nag-iisip yung person nyo. Sinustok ka din, di ba sabi ko kanina. You're special. Wow. Strong, mahal pa rin kita. Oh my gosh! Natatakot nga lang. Wow, guys. Grabe. Nakakaloka. O, di ba sabi sa'yo eh, talagang napakalakas ng faith ng person mo kasi mahal ka pa rin niya. Meron lang talagang fear. May fear. Kanina sa side mo or yung sa cards mo, meron ding fear sa'yo pero tanggap mo siya. Siya naman, mahal ka pa rin niya pero natatakot siya. Oh my gosh, single! Flirting, malandi. Oh my gosh. Medyo may pagka-flirty siya ngayon sa'yo. Ayan, parang gusto din niya ipa-feel sa'yo na pwede naman ako maghanap ng iba kasi single ako ngayon. Baka naghiwalay kasi kayo. Kasi nga nakita ko nga na meron talagang separation na nangyari. Okay. Anything else? Ano pa ba? Meron pa ba? Decision. Ayan, di ba? Malaking decision. Entitled toxic. Medyo heavy, no? Medyo heavy. Advice para sa viewer natin. Anong advice? May isa pa akong cards dito eh. Kuha pa tayo ha. Sandali. Ito pa, kukuha pa tayo. Ano pa bang mensahe ang gustong sabihin ng person mo sa'yo? Ano pa bang mensahe ang gustong sabihin? You're a God-given gift. Nice. I need more time. I have so much things running in my head. Ayan, nalito na kakaisip. Ang dami na iniisip. Naggulo-gulo na sa isip. Oh my gosh, guys! I miss you. Na-miss ka niya. Mukhang nasabi ko din yan kanina sa start. My pride or ego took control of me. Ayan. Alam niya na naging ma-pride siya. Parang hindi niya napigilan. Umiral yung pride niya. So siguro, naging intense na talaga yung mga nangyari dito. Kaya ganun. I have hope in us. Oh my gosh. One more. I want to be with you. Wow. Medyo may pagka-flirty siya, no? Okay. Meron pa bang mensahe? Ito.
I hide my true self. Oh my gosh. Yung iba sa inyo, ikaw din to. Nagtatago, tinatago-tago. Advice para sa viewer natin. Anong advice? Okay, doubt. Oh my gosh. Offering all to the divine doesn't mean negativity never arises, but you can say, free me from this prison of doubt. I cast this burden to you. Show me your will and restore me to faith and confidence. Alam mo, alam mo yung feeling na kahit positive ka mag-isip, pero nafe-feel mo pa rin yung parang nadadown ka, nalulungkot ka. Ang sabi lang dito, tanggalin mo daw, i-pray mo daw na tanggalin yung doubt sa'yo. I-release mo yung burden mo kay God at i-pray mo na ipakita sa'yo kung ano yung will ni God para sa'yo at para ibalik yung faith mo at yung lakas ng loob mo at yung confidence mo sa sarili mo. So, ayan. Kaya yan, guys. Kaya yan. Laban lang. Ayan. Okay, guys. That's all I have for you sa ating love message for today. Thank you so much for watching. Make sure na nag-like na kayo. Comment kung nag-resonate or kung ilang percent nag-resonate ang reading natin. At kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayo magpa-private reading sa akin. May bayad po yan kasi ikaw mismo i-reading ko. Message nyo na ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details ko. And for those na nagtatanong about crystals na pang-attract ng love, pang-attract ng pera, pang-attract ng good energies, pampaswerte, and also for new beginning, for negotiation, for creativity and motivation, at marami pa pong iba. Ayan, meron tayong mga crystals nakapost sa Instagram ko, Pinay Angel Tarot. I-follow nyo din ako. Mag-warning lang ako sa inyo guys kasi ang daming scammers lately gumagawa ng fake account. Ang fake account nila is Pinay Angel Tarot, 2T. At marami din silang followers pero fake yung account na yon. Kinopya lahat ng mga videos ko, lahat ng mga reels ko, lahat ng mga crystal bracelets ko, kinokopya nila. Pati nga yung TikTok ko, kinopya din nila eh. So, nagpapanggap sila na ako yon. Pero, hindi ako yon. Meron isa pang Instagram na ako talaga, na legit talaga. So, wag nyong i-report yung legit ko ha. So, yung legit na Instagram ko is, ilalagay ko dito, Pinay Angel Tarot. Ganun po yung pangalan ko. Kasi yung sa scammer na yon, mali yung spelling eh. Hindi nyo lang nahahalata kasi yung picture sa akin. So, ayan ngayon, alam nyo na kasi sinabi ko na sa inyo, mag-ingat kayo. Marami din kasi nagme-message sa akin na muntik nang na-scam kasi chinachat sila nung scammer na yon. Tapos sasabihin, hello, kamusta? Kailangan mo ng reading, babasahin ko ang palad mo. Tapos sasabihin, donasyon lang ibigay mo. Ganon yung ginagawa. Kilala ko na din yung pangalan ng scammer kasi naglagay siya ng pangalan niya sa GCash niya. Kaya alam ko din yung pangalan niya. Pero yun, matigas ang ulo kasi hanap buhay na kasi nila yung pagsa-scam, which is una sa lahat, illegal yun. Tsaka mali din yun sa mata ni God. Kaya mali talaga. Tsaka syempre, yun eh, may copyright lahat ng mga content ko eh. Original creation ko yan. Kaya, the act of copying it, pwede ko silang filean ng case. Pwede kong i-pursue yung case na yon kung gugustuhin ko. Pero anyway, saka na yan natin pag-isipan or pag-usapan. Ayan, at least gusto ko lang malaman nyo na merong ganon na mga scammer para po aware po kayo para hindi kayo mahulog sa trap nila. Ayan. Anyway, so that's all. Thank you so much again. And sana nga nagustuhan nyo yung reading, i-comment nyo kung nagustuhan nyo ba or kung ilang percent nag-resonate. I'll see you sa mga next videos ko, guys. Have a good day. God bless. Happy birthday nga pala sa mga Pisces. It's Pisces season right now. Ayan, i-comment nyo kailan ang birthday nyo, mga Pisces. Thank you, guys. God bless and stay safe. See you again soon. Bye!